kailangan, parati ko po itong sinasabi, kailangan mag-declare na tayo ng education crisis para matutukan natin ito. We believe at Philippine Business for Education that the Philippines is in a learning crisis. We have failed. We have to admit that. We have failed our children. Maraming problema ang edukasyon sa bansa. Filipino learners are not academically proficient. The education sector. The President made the remark during the education department. Oftentimes, karapatan ng mamamayan! Edukasyon! Edukasyon! Kalusugan! Karapatan ng mamamayan! Karapatan ng mamamayan! ika nga nila, ang edukasyon ang siyang susi tungo sa kaunlaran. Habang ito'y nananatiling katotohanan, ito rin ay nagtataas ng isang katanungan. Paano natin maaabot ang kaunlaran kung ang siyang susi tungo rito ay para sa maunlad lamang? Ano ang iyong pangarap? Pangarap ko maging financially stable. Noon nung bata ko, marami akong pangarap. Gusto kong maging astronaut, gusto kong maging teacher, gusto kong maging nahan. Pero ngayon, gusto ko na lang maging financially stable. Kahit anong trabaho, basta malaki yung sweldo. Kasi sa Pilipinas, sobrang hirap na. Alam naman natin yun, may inflation. And ang laki ng ang taas ng mga bilihin, ang hirap ng kumita, at ang hirap na mabuhay sa Pilipinas. So, yun yung pangarap ko ngayon, maging financially stable. Siyempre, as a normal person na papunta na sa adulthood or adulting, una gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. Tapos, siyempre, mabigyan ng mas magandang buhay yung family. And then, magkaroon ng stable job aside dun sa trabaho ko ngayon. Pinangarap kong maging isang scientist dahil yung grandma ko is teacher siya sa college, pero because sa kahirapan, wala nahinto ako. Naitala ng DepEd na mayroong higit na 5 milyon na pagbaba sa bilang ng mga enrollees para sa school year 2023 to 2024. Mula sa kabuuang bilang ng mga enrollees noong nakaraang taon na 28 milyon, 22 milyon na lamang ang enrollees ngayon. Tinatayang nasa 35.15% ang dropout o attrition rate ng bansa. Dahil sa survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority, sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na ang isa sa mga rason ng mga bata sa kanilang hindi pagpasok sa eskwela ay ang kahirapan. Sa mundong puno ng masakit na katotohanan, sa mundong hindi pantay ang tingin kay ninuman, ang paghahanap ng pagkakakitaan ay hindi madali, lalo na kung ikay nasa laylayan. Ano ang iyong occupation? Ang aking okupasyon or trabaho is, first of all, I'm a working student and I'm a call center agent in the BPO industry, specifically customer service representative or associate. Ano po yung year level niyo po sa school? I'm a 4th year college student taking Bachelor of Science major in accountancy. Ano ang buwanang kabuuang kita ng iyong pamilya? Mga sa about 3,000 pesos lang kasi nangangalaa lang sila. Minsan wala kaming kinakain sa isang araw kasi walang kita. Humirap yung kalakal nung dumating yung pandemya kaya. Kuya, sampalita po. Laganap ang kahirapan sa Pilipinas. Buhat nito, sa murang edad pa lamang ay dumidiskarte na ang mga bata makabili lang na panraos sa kanilang araw-araw. Ayon sa report na inilabas ng Philippine Statistics Authority noong Hulyo ngayong taon, tumataya sa bilang na 1.48 million ang bilang ng mga working children sa taong 2022. 828,000 sa mga batang ito ay sangkot sa child labor. Kung ikukumpara ito sa datos ng child laborers noong 2021 na 935,000, tiyak na mas bumaba ang bilang ng mga child laborers sa 2022. Ngunit, hindi pa rin ito sapat. Natuklasan din sa datos na 68.8% ng mga child laborers ay nasa sektor ng agrikultura. Ang natitirang porsyento ay nasa sektor ng serbisyo at industriya. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa Region 7. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mundo,
kasabay nito ang pagtaas ng presyo ng edukasyon. Dulot nito, karamihan sa mga kabataang nasa laylayan ay napipilitang magtrabaho upang may pangtustos sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Maaari mo bang ilarawan ang sistemang pang-edukasyon ng ating bansa? Para sa akin, pag nilarawan ko ay sobrang hindi binibigyang pansin. Kasi kung titignan mo yung mga paaralan ngayon, sobrang sikip at sobrang dami ng mga nag-aaral. Meron ding times na hindi natutustusan ng maayos ang government yung education system sa Philippines. Kasi there was a time na nabalitaan ko rin na there's a specific proficiency exam na tinik yung mga students and then nasa bottom list yung Philippines. 8-12 curriculum revealed the weak teaching methods of our teachers in addressing 21st century skills. Ayon kay Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte, ang most pressing issues na sistemang pang-edukasyon ng bansa ay ang lack of infrastructures, lack of teaching resources, at ang congested school subjects. Habang lahat ng ito ay tama, hindi nabanggit ng Vice Presidente na ang kahirapan din ay isa sa mga pangunahing balakid sa maayos na edukasyon. Ayon sa datos na inilabas ng PSA sa taong 2022 to 2023, ang dahilan ng 9.9% ng mga batang out of school ay financial constraints. Kasabay nito ay ang bagong report ng World Bank na 91% turning poverty ng bansa. Ano ang ginagawa ng gobyerno para tugunan ang mga problemang ito? Nanghihingi ng confidential funds. Isa sa mga naging kontrobersyal na issue sa bansa ngayong taon ay ang confidential funds na hinihingi ng bise para sa DepEd. Ngunit, ano nga ba ito? Ang confidential funds ay ginagamit para sa seguridad ng bansa at soberanya. Ayon sa 2015 Joint Memorandum, ito ay maaari lamang gamitin para sa pagbili ng impormasyon, safe houses at transportasyon para sa pagsasagawa ng mga confidential na aktibidad. Kaya naman, labis na kinwestiyon ng House sa kung bakit at para saan gagamitin ng DepEd ang funds kung wala naman ang mandato ng DepEd sa mga ganitong aktibidad. Depensa ng Bise? Education is intertwined with national security. Napakahalaga na we mold children who are patriotic, children who will love our country and who will defend our country. Sa mas mainam na pag-aaral ng House, tinanggalan ng budget ang OVP kasama na rin ang DepEd. I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. Kabataan ng pag-asa ng bayan. Ngunit, bakit tila sila nasa lansangan? Sa pagsulong ng gobyerno sa edukasyon, kasabay dapat nito ang maayos at kalidad na edukasyon. Ngunit sa haba ng panahon, bakit tila walang pagbabago at pag-ahon? Sinasabing ang mga pampublikong paaralan ay libre at accessible para sa mga bataang Pilipino. Dahil hindi ito tulad sa mga pribadong paaralan kung saan kailangan magbayad ng tuition fees. Ngunit, ating ipagpaslagay ang iba pang mga gastusin, gaya na lamang ng pamasahe, allowance, uniforme, school supplies at iba pa. Masasabi pa rin ba natin ito ay libre? Dahil rin sa mga gastusing ito, nagsagawa ng mga programang tulong pampinansyal ang gobyerno upang matulungan ng mga sasakupan nito, higit na ang mga mag-aaral. Una na sa mga programang ito ay ang No Uniform Policy. Noong nakaraang Agosto ay inihain ni Vice Presidente Sara Duterte ang hindi pag-require ng pagsusuot ng uniforme sa mga batang nasa pampublikong paaralan upang matulungan ang mga pamilyang walang kakayahang bumili nito. Sunod ay ang student loan programs. Noong 2019, ang CHED at DBP ay naglunsad ng programa kung saan maaaring mag-loan ang mga estudyante at bayaran nito sa isang regular o installment basis. Naglunsad din ang sektor ng edukasyon ng DepEd voucher o tulong pang-akademiko para sa mga mag-aaral na nagmula sa publikong paaralan bilang suporta sa mga kabataang naghahangad ng affordable at legalidad na edukasyon. Isang batas ang ipinatupad noong 5 ng Agosto taong 2017, ang
Republic Act 1093-1 na naglalayong magbigay ng libreng access na may maayos na dekalidad na pangkolehiyong edukasyon para sa mga SUC o State Universities and Colleges at LUC o Local Universities and Colleges. Ang lahat ng mga ito ay patunay na mayroong ginagawa at hindi tayo pinapabayaan ng ating gobyerno. Ngunit sa bigat ng presyo sa panahon ngayon, sapat kaya ito para sa ating edukasyon? It's still inadequate because due to the high inflation rate of the country and the necessities of the students are not met, such as modules, books, and food for their school. Yes, they help us pay for our tuition fee, but the real cost of educations are not met. Kung sa maliit na aspeto pa lamang na edukasyon ay kita na sa mukha ng mga mag-aaral kung gaano kabigat ang presyo nito. Paano pa kaya kung kalidad ang edukasyon ay nakabase kung gaano ito kamahal? Makatarungan ba ang pagbabayad ng malaking halaga ng pera kapalit ng may kalidad na edukasyon? Tungkol doon, siguro hindi. Kasi karapatan natin yun bilang isang Pilipino. At saka nasa batas din natin yun na dapat may magkaroon tayo ng quality education bilang isang Pilipino. Nakaka-apekto ba sa iyong pag-aaral yung pagiging working student? Oo naman. So, nung nag-start ako sa work ko ngayon, dumating yung time na halos yung shift ko and then yung exam ko nagsabay. Tapos, uuwi ako galing office, 9, biyahe. So, dadating ako dito 11. Tapos, exam ko, 1 p.m. So, wala akong tinutulog. Tapos, parang ang hirap maghanap ng time para mag-review. So, hindi ako masyado nakapag-review ng time na yon. And then, also, mental stability, hindi ako mentally stable nung time na yon. So, paano ka nga mag-exam kung wala kang tulog, hindi ka rin nakapag-review? Kasi isipin mo, kung magtatrabaho ka, may pang-aaral ka, or may pang-tuition ka. Pero kapag hindi ka nagtrabaho, hindi ka rin makapag-aral. So, kailangan mong balansehin yung mga bagay. Ano ang iyong nararamdaman na isa sa iyong mga anak ay isang working student? Siyempre, masakit. Imbis na upusan sa pag-aaral, trabaho siya. Nandun yung pagod po niya. Edukasyon ay pag-asa. Ito ang kamay na aabot, aahon sa atin mula sa laylayan. Ito ang siyang sumasalamin sa isang marangya at maunlad na buhay. Libre ang mangarap, and defying the status quo can be risky. Kaya naman sa huli, nasa sa iyo pa rin ang desisyon. Will you be the mere dreamer or the challenger? The sensible one? Ano ang iyong kayang gawin para sa iyong mahal na pangarap?